Good morning, kag-welcome liwat sa Kapi at Issue TV program. Ang aton host si Mr. Peter Jimenea, kag inyong host Mr. Francis Tiranya. Bulahan kita subong after Holy Week, ang ngin bisita ta amo ang former Vice Mayor sang Miagao, Iloilo, number 1 sa Gunyang Bayan member, pila ka business diyan sa Miagao, Iloilo, kag former DSWD Regional Director, kag subong the comebacking Vice Mayor sa Miagao, Iloilo, sa idalom sang team Miagao Palangga ta Progreso padayon nun ta sa liderato ni re-electionist Mayor Richard Garin sa Banasang Miagao, Iloilo. Ladies and gentlemen, ang atong bisita amo si comebacking Vice Mayor Attorney Carmelo Nochete. Good morning, sir. Kag-welcome sa Kapi at Issue TV program. Mayong agagid Francis kag Peter, nalipay gid ako nga maka-imaw kaninyo tulad nga aga, no? Man ako buhay ran diyan nga invitation kanaka ni Sir Peter. Di galing kayo sa DSWD pa kita nung Peter sako gid tama, no? Daw sa Sabado lang bala ang mahambal ta nga family time na ton, kundi subong nga kay way na taubra, may chimpo na maglagaw-lagaw diri sa Kape at Issue. May nagagid. Okay, nung Peter, ang una nga pamangkot, ikaw ba? Ang una kong pamangkot, kung sino si Carmelo Nochete, kag taga-diin siya. Ang gusto pabalaan sa aton ng mga televiewers, kung taga-diin siya, kung pamilya niya, kag din niya siya nga bulwasan sa probinsya sa Iloilo. Ay, mayagid na anong Peter nga pamangkot, no? Brano si Carmelo Nochete yan. Abogado ako way back mga 2002 o 2003. Nag-ubra ako anay sa isa ka law office sa Makati. Tapos nag-apply ako sa Public Attorney's Office. Nabaton ako sa Public Attorney's Office, na-assign ako sir sa Kulasi, Antique. Sus, kalayo-layo ito ng lugar. So, magbiyahe ka rin sa Miagao, Pakulasi. Mga 4-5 ka oras. Guba pa ito kong nakarsada. Mga taytay ito, tag-one-way lang na bla, no? So, 3 ako ito katuig sa Kulasi, Antique bilang abogado sa Public Attorney's Office. Galing daw lain man bilang Damil Francis kung magkaserbisyo ka giman tuod sa imo isig katawo, pero sa isa ginapangita-ngita mo bilang mas nami pagidad kung makaserbisyo ka sa imo mga kasimanwa. Tiyan mo itong natabuan man nga ang municipal legal officer na mo na-appoint ng huwes, no? Nag-judge, so consider resigned siya. Di na bakantihan to. Di patigayo man ni Bernard Montialto ba? So una, the vice president ato siya sa liga ng mga barangay. Ang niya nagpasar ang liga sa resolusyon nga kinahanglan i-fill upan ang municipal legal office para makabulig sa mga kabarangayan. Kagti gin-post ang opening, chimpo pa to ni General Flores sa una, no? So, nag-municipal legal officer kita under sa term ni General Flores as mayor sa Miagao. Amo man lang ito tani handom ta, no? Nga makabulig kita, sa pagka-abogado ta, makabulig kita sa mga kasimanwa naton. Igaling amo na bla, Sir Peter, yung natawag nga nagaplano kita sang kabuhi ta, pero ang naghatag sang grasya ang Ginoo, no? Lipay na kita tani itong municipal legal officer kita, makabulig-bulig kita sa mga kasimanwa ta, galing ti sa swerte man to nga dumduman niya si Raul Facon nga konsihal sa una. Na-appoint siya nga judge. Di kundi 2012 ba to? Di kundi bakante ang isa ka slot sa konsihal. Tamo tani ito gusto nga interesado nga magbulo sa iya, no? Galing ti hambal ni General Flores para matapos ng ang baisay kung sino mabulos. Hambal niya i-announce niya nga ako ang ibulos kay Raul Facon. Amo itong way pa elections ng 2013, nagkonsihal na ako 2012, no? Kag ti
2013, 2016, kag 2019, nagpadalagan kita konsihal sa Banwasang Miagao. Okay, sa subong, ang imo tinutuyo mapalagan kaya vice mayor na sa Banwa. Ang kita tada, kung mo kagi ka konsyal, siguro, kagi ka man siguro, vice mayor dira, ang role sa legislative, alam mo naman, no? Ang aton lang nga sa pagdumalas ang konsiho, ang relasyon sa mayor kag sang vice mayor, importante na. May nakita kabla nga mga sa mga daan yung ordinansa nga dapat i-amendar, kag sa mga proyekto nga dapat i-improve na tundra sa Banwas Miagao. Sakto na, Peter. No? Una, gusto ko lang nakaagi na ako vice mayor actually, no? Kaysa nga 2019, nag-number 1 kita nga konsihal. Tapos why man natin yung napaabot na nagtaliwan si Vice Mayor Nards Nadosa. Amo tong 1 year before sa election, nag-Vice Mayor na ako by succession. So, pag Vice Mayor ko, gintilawan tagid nga ang importante sa collegial body, no? Collegial body na yung natawag mo, no? Ang importante dira teamwork. So, personal relationship mo sa mga kaupod, mga SB members, kinahanglan may rapport ka sa ila parang maayo ang pagdalagan sang sangguniang bayan. Ako sa una to, kung temprano pa sila mag-abot, may pre-session, no? Although informally na, nablang istorya, socials lang, chimpo para sa mga konsihal. Tapos after session, may ara pagid niya ginatawag nga post-session. Pwede na pag-istoryahan nila kung ano ang nagkinatabo sa session naton, kag kung ano pagid ang itakal naton next session, no? So, amo nila siguro Sir Peter ang unagid maayong relasyon sa mga konsihal naton, no? Hindi na silingan daw kay tungod ikaw ang head of office nila, ikaw presiding officer, ginatagan mo gid distansya. Inanglan maara kagidya lapit sa ila, no, kag nagapamati man sa ila. Kay through that malikawan mo ang mga misunderstanding, no? And speaking sa pamangkot mo mga ordinansa kinahanglan naton. Actually sang ara ako sa konseho, ug damo man ta sang mga ordinansa nga napasar. Pero ang frustration ko to sa guna sang chimpo namon, ang mga maayo tablang ordinansa, why gina-implementar sang mayor sa una? Ti ano na lang nabipulos sa mga initiative na to, no? Amoy na nga kung matahatagan kita tsansa magbalik. Gi-encourage ta gid nang maayo nga relasyon sa executive kag legislative branch sa LGU. No, kinahanglan nablang may nagani swerte ng mga konsehal subong batch. Kaya ang mayor namon ay gid sang insecurity. Sa una mayor namon very insecure, hadlok sa mas masikat pa konsehal siya na hadlok na siya. So ang ginagawa niya mga maayong ordinansa, why implementar ang kinahanglan punduhan ng mga ordinansa, why ginapunduhan? Amo na ang frustration sa isa ka konsehal bala nga maayo tani ang tinutuyo. Okay. Anong pa ginamuma na ito ng atong bisita dis mo nga si Arto Tanya Panyaga also is Bernard Montialto. More popularly known as Bubot Montialto. Kaya sa pinaka-popular kong ayado. Likewise to Congressman Jerry Boy Espina Jr. of Biliran Province, Eastern Visayas. Pero lang powder si Congressman Espina. And Kebnerly Ricoperto of Capiz. Likewise to Victor Loma Tumantike, Edna Tendencia, and Bong Pasken. Bong Pasken nag-live streaming siya. Wow, code share, ha? Share sa atong program. Kailangan mo nagalantaw sa musmong. Well, Francis, I'll give you the opportunity. Kasi Francis, before ko magsugod, siya ba si malipatan ko kurang blan? Well, Si Answer ni Chito pala. Tamiyawan to sang advance happy birthday si Mr. Jerry C. sang Silver Dragon Construction Company diya sa Bacolod City nga magasulog sa iya kadlawan sa Abril 22, 2025. So advance happy birthday
Boss Jerry C. San Silver Dragon Construction Company Incorporated. Ang Dali lang, Francis, dali lang. Okay, oh. Si Mr. Nochete is former Regional Director sa DSWD. DSWD 6, ha? That's why nga, pero nung naging panita, balang ko nung kanon pa target mo tulak, balo kung AX, kung natupad o kung... Akala buwan may AX ko sa Central Office. DSWD Central Office. Miguay kami ni Secretary Gatchalian, no? Siya mo na pamangkat mo na sunod. Ang Vice Mayor, luwas nga amay sang sangguniang bayan, kag ang inyobraya legislative. Ang Vice Mayor, amo man ni ang gabay, ang naga-advise, ang nagabulig sa iya mayor sa pagpadagan sa Banwasang Miagao, Iloilo. Kung kamo ni Mayor Richard Garin, kag ikaw ba yung mangin Vice Mayor Atty. Nochete, ano pagibili ang inugang mo nga gabay nga obrawan sa atong mayor para dira sa taga-Miagao, Iloilo? Maayo gid nga pamangkot Francis, no? Wala mo maayo gid tani kung ang mayor kag ang vice mayor nag-updanay, May teamwork. May teamwork. Sakto na. Kaya wala mo parehas sinisubong, natabo. Nag-propose pa lang ang mayor sa annual investment plan, no? Sa mga way kaintindi sa annual investment plan, ina daw shopping list, ina tanan nga gusto mo nga plano nga i-implementar, tanan nga proyekto, tanan nga plano nga gusto mo implementar sa banwa, ginasulod ina sa annual investment plan. Kaya muna ang mga basis sang budget. Kung ay sa investment sa AIP, hindi na mapunduhan, no? Kung nag-aaway ang mayor kag vice mayor, AIP pa lang sa Peter, ginabalabaga na sa vice mayor kag sa mga kaalyado niya. So kinahanglan maayo ang teamwork sang mayor kag vice mayor, no? Ang vice mayor ya actually why na siya labot tani sa execution sang mga programs and projects sa banwa, no? Pero kung maayo ang teamwork kag may salig ang mayor sa vice mayor, pwede nga mangin mapag-on nga timbang sang mayor ang vice mayor. Kaya kung ano man ang mga executive agenda sang mayor, suportahan man dayon sang vice mayor kag sa mga sangguniang bayan members. Pareho sabihin, no, nagmangkot kayo na si Sir Peter, anong mga ordinansa ang kinahanglan sang banwa. Walang mga code, kita sila mo, no? God Code, ang Gender and Development Code, Child and Youth Welfare Code. Mga musina, kinahanglan na updated na permi. So, kung ano niya mga code sa Miagao, siguro mga 10 years old na. So, mga dira pa lang, we need not invent the wheel. Hindi natin kinahanglan nga ngita sa bagong mga innovations. Gusto lang natin nga i-update ang aton mga ordinansa. Kaya ang mga ordinansa natin, kung tanawunta, mga comprehensive naman ina, no? So, i-update na lang. So, niya i-revise na para updated. Tapos, we should see to it nga ang mga maayong ordinansa natin na punduhan, kung kinahanglan punduhan, kag gina-execute sing maayo, no? So, may oversight function man ang sangguniang bayan. So, dira sa oversight, kinahanglan pasiguruhon man nga ang mga ordinansa natin ginapatuman sing maayo. Na, amo gina ang mga role siguro nga sang vice mayor. Kag sa taga-Miagao, no? Luwas nga ang inyong mayor, upod, Mayor Richard Garin, Vice Mayor to be Nochete, dapat ang sangguniang bayan, majority man. Kaya kung hindi majority ang sangguniang bayan, kulang ang teamwork. Balabagan nini, kag ang gwa ilinaway sa politika. Nang binaginasaban no, sa Miagao, Iloilo, natsimpuan nga election time naman, ang maayuda nga tinutuyo ni Mayor Richard Garing nga mga proyekto, daw ginabalabagan nila, kag nila pamulitika. For example, in ang people-centered sa atubangan sa Miagao Municipal Hall, Atty. Nochete. Eksakto ina, no? Ako, nakaagi man ako nga nanging oposisyon sa sangguniang bayan. Pero pwede ka man mangin oposisyon in a constructive way, no? Nabalang nag-oponer ka sa mga malain ng mga plano, pero may ginahatag ikaw nga maayo nga solusyon. Kaya kung maayo gani ang plano sang executive, dapat ginasuportahan mo. Hindi bala silingan nag-oponer ka lang just for the sake of opposition.
No? So, ang ato niya paglantaw, based on track record, ang mga nagadalagan subong sa sagwa sang partido, abi, no, may track record sila yan, nga nag-uponer lang, just for the sake nga mag-uponer. So, dapat, kung mag-uponer ikaw, may gina-present ikaw nga mas maayo nga plano. Amoy na tani, no? Kay ti, kung nag-uponer ka man lang, kagway ka sa gina-present nga alternative, abi, kung much better nga plano, ti ano na lang ina ang tsura mo kung sa konseho. Daw gwa mo sina, nag-opponer ka just for the sake of destroying or delaying the development of our town, no? So ako ya, kung sino man ang madaog dira, no? Kinahanglan, kung maayo gani ang plano, suportahan naton. Kung may gina-opponer ikaw, kinahanglan ma-present ikaw sa mas maayo nga plano. Di na sila nga halaka ka puner. Why ka man sa i-presentar nga mas maayong proyekto para sa Vanuata, no? Okay, pero sa subong ti kampanya na giman ini batunon ta. Ako ya kampanya gid sang street, no? Nga tanit namon nga mga kandidato sa pagkakonsyal, muligan man nga magdaog. Ang team Miag-aw Palangga ta, Progreso padayon ta, sa 119 ka barangay sa Miag-aw daw, 115 ka barangay kapitan, kag majority o barangay kagawad ang naga-suporta sini nung Peter. So, sa imo paglantaw, sa inyo pagkampanya, dala, ano ang pagbaton sa inyo sa mga pumuluyo? Ipadayon, gilayon. Ay, padayon, gihapon ang progreso sa Miag-aw Iloilo, si dalaw ni Mayor Richard Garena, Vice. Very gid man, no? Very supportive gid man ang mga barangay officials sa administration, no? Pero ti daw na huya naman kita magala ka-emphasize na nga daw almost unanimous na sa mga punong barangays ang nagasuporta kay Mayor Richard Garin. Pero ang amo lang ni siguro, nakita man sa mga punong barangays kung sino ang makahatag sang kaayuhan sa banwa, sino makapadayon sa progreso sa Miag-aw. So siguro amo na nakita nila nga almost tanan sila siguro naga-suporta kay Mayor Richard Garin, no? Exception na lang ng pila ka bilog dira, ambal mo gani 115, 116 siguro. Gamay na lang gid man ang ay pasang realisasyon, no? Dapat suportahan ta ang administrasyon sa buong, suportahan ta si Mayor Richard Garin para mapadayon tang mga maayo nga proyekto sa banwasang Miag-aw, no? Ang issue da sa Miag-aw Iloilo, no, between the Pangayaw and Tubandok, naka-apektar ba ini sa inyo pagkampanya na si dalawang ni Richard Garin kay gina-issuean nila ya nga si Mayor Richard Garin Pangayaw rumbar ni Mayor Jerry Flores ya hindi ko ya sa Tubandok kay kurap bisan Pangayaw si Richard Garin Pangayaw lang Tubandok ka kurap ang number ni General Flores. Wala ka balabal ang taso si General Flores. General, good morning. Good morning, General Flores. So, may mga ang issue tumandok kag Pangayaw, I think nag-work ina sang 2022 nga eleksyon. No, nag-work ina sang time ni Dodge Moragas. Ti galing ti ano man ning isa niya si Vice Mayor ng Subong, gina-try naman ang formula para kay Dodge Moragas. Pero actually, hindi ni bagay para sa iya. Kaya man upod sila sa 2022 mong kung tanawon mo, si Vice Mayor Mac ang nag-welcome kay Mayor Richard Garin. Kaya nga abi, ang mamangkot ang gira, nga abi Subong, nagkontra kay mo sa kay Mayor Richard Garin. Ano ang rason? No, kaya ang rason niya, very personal. Gusto niya lang magbalik. No? Kaya isa pa, ang nang issue Pangayaw kontra Tumandok. Kuno, no? Sino ang ang pamangkot na nila, sino ang matudtuod ng nag-awanon? Ay, ang gusto nila sa piyak, nag-awanon ka lang kuno, kung dira kaging tawo sa Miag-aw. Di nga kung why kaging tawo sa Miag-aw, kag dira ka nag-star sa Miag-aw, kag palangga mo ang Miag-aw, hindi ka bala sina makonsider nga matudtuod ng nag-awanon? Ang matugtuod ng may gawa nun, kung may pagkabalaka ka sa kaaraydan sang banwa sang Miag-aw, may matugtuod ka nga sinseridad
nga gusto mo kaaraydan sa banwa sa Megaw para sa ako na muna matudtuod nga Megawanon. Bisan Ano mo sa pretende? Ano mo sa pretende? Hindi, ang importante gid ang matudtuod nga Megawanon amo ang may pagkabalaka sa kaaraydan sa Megaw. Bisan din ka din bata, basta may pagkabalaka ka sa Megaw, Megawanon ka, no? Kaya madamo man dira sa aton ang mga waiging tawo sa Megaw, pero nag-star dira, kaging palangga nila ang banwa sa Megaw, pag gusto nila kaaraydan sa banwa sa Megaw. May aram gani sa Peter nga dira giging tawo, pero way man singabot sa kaaraydan sa Megaw. Ang lain pagid princess, may ara nga dira giging tawo sa Megaw, ginabusaran pa nila ang banwa sa Megaw. Di ba? Hindi inaya ang pabakot, hindi kundi yun ikaw ging tawo, kundi ano nga klase ka pagpalangga sa banwa sa Megaw. Alay, kami awan ko nung Peter, tunay nga taga Biagaw. Good morning kay retired police Major General Samuel Nacion. Taga Biagaw din siya. Formerly Philippine National Police Academy Superintendent. Retired Police Major General Samuel Nacion. Taga Biagaw din niya. Good morning, Sir Sam Nacion. Taga Talagan. Okay, ano mo sunod na i-acknowledge natin ng atong mga viewers mo, no? Walang tao sa programa sa atong bisita sa Bungaga. So, shout out na kay Rosie Ratman of Germany. Germany walang tao si Musmo. Bon Paskin, thank you for streaming, share yung streaming. No? Jerry Boy Espina, Congressman Jerry Boy Espina Jr. of the province of Long District of Biliran. Congressman Espina, pabakasyon na kami labi sa mataho mong Biliran Province. Wala kontra nung Peter. Wala kontra. Governor kag Congressman Espina, no? Yes, may alam mo naman ng record sa mga Espina, very clean record. Also, to Victor, Nomat Wantike. Ang galang to mga taganti. Si Victor Nomat, ang nang tagiya sa Golden Travelers Inn sa San Jose Antique. Oh, yes. Okay. Kimberly Ricoperto of Capiz. Mga Capiz ka lang mo galang to po. Parang mo galang to, interesado na. JM Botanico. Ito ka mga Gaunos Jane. Uton. Uton. Rosendo Himenea. Manny Galyar. Igotong announcer. Eugene Paluay. Pututan. CJ Cornejo. Jose Pineda. Shoutout mo na kay Jema Nulaga. Evelyn Benavides and Florence Carroll of Toronto, Canada. And also to Kai Himenea. Mga pamilya ko na yan. Good morning man kay former Assemblyman Salvador Badi Britannico and family taga Miagaw man ini. Delbon Ricoperto is also watching. Now, kaya nakita natin ang parte sa pangulitika sa Miagaw. Ang Miagaw, may isang ginaamag sa mga turista. Mapabugal na ito ni. May history man na siya. Ano ba na ang history sa may idea kabilas na vice? Vice, wala pa man prote. Ang mga mga katuan na. Pwede kagi ka man vice. May idea kabilas na sa Miagaw Church. Ati, for the longest time, no? Sa stories niya. For the longest time, ang Megaw Church gilang ang mambata nga nagpasikat giban sa banwa sa Megaw. Kaya bilang mo sang una, ang amon giga simbahan, dira nabutang sa barangay Ubos, no? Ti Sanching po sa mga katsila sang una. Ang Tumagbok River is still navigable, no? Pwede ka sulod ang mga baruto dira. Ti ang una ang Salakayan Festival, dira naghalin kay ginasalakay kami sa mga muros sang una. Di kapila do kaduha kami magpaobra sa simbahan dira sa Ubos. Kung sa lakayon na sa mga muros, ginasunog nilang wooden church naman. So, amo ito nag-decide ang mga ancestors naman sa Megaw na magpaubras sa simbahan dira sa takas, overlooking na sa lawod. Kaginimo nila ito nga, ang stone na, overlooking na kay gwa niya, daw ginabantayan mo na pwede ka nakalantaw sang lawod, no? So makita mo na kung mga abot nga muros nga narid naman. So amo ina nga kung tanawon kung magsaka ka dira sa kampanaryo, klaro gid na mang view sa lawod sa banwa sa Megaw. Ang Guimara Street makita mo gid na, no? So nahimo ina nga the watchtower man.
Sa amo na nga ano kag unique ka lang ng architecture sang Nag-out Church kay man lain ang sa pihak tower sa pihak no kay ang istorya dira kano samtang ongoing ang construction napatay ang foreman no so isa pala ang naman ang kumagtan-aw kabala diri sa imo left side so ang sa right side mo lain naman nga foreman so lain naman nga design sang watchtower sang bell tower belfry no so amo nga hindi symmetric ang banwas ang church sang Nag-aw pero ang manami lang galing ang facade niya no si Saint Christopher nga nagabitbit kay baby Jesus na nagauyat sa nagapanghamboy sa niyog no so very na localize bala ang istorya sang ni Saint Christopher. May tama kaaga komentar sa ito na tagando ni acknowledgement. Arthur M. Guarnes, from Arthur M. Guarnes. Good luck Saturday. Good luck Saturday morning, Sir Peter niya. Kag sa tanan nga viewers, ilabi na gid sa halangdon mga bisita. Pagpamugno lang sa tanan. Thank you, Arthur Guarnes. Now, ang Nag-aw, ano gid ang main income sang Nag-aw, is it agricultural or industrial or commercial? Ano ang yagidrol sa Smirnosa when it comes to income nila? Actually, ang main income needs sang Nag-aw, no? Although agricultural siya, kag fisheries man, no? Pero ang actual gid nga income sang Nag-aw, ang dako gid nga income sa Nag-aw, OFW. No? Bantog ang Nag-aw, damo da siman. Mambal kada nga dagko balay. Laban-laban na kung hindi na siya US Navy, hindi na mga balikbayan, mga OFW. Majority sang OFW, mga seaman. O, muna ang mahambal kabi bangko siguro sa Nag-aw, dako ang deposito. Tungkol din na sa mga foreign remittances sa mga OFW. So, mahambal na ito ng mga megawano niya, mga adventurero. Okay, Mario na, no? Pag subong makita nato ni, natawagan ni mga bagong bayani. And I would like to announce that this program, duwa ini ka cover ang Francis Face-to-face no Travelers Info Facebook Live program. Ang isa. so duwa ni ka cover sa programa ni Vice Chite. Well, Francis, your question. Ang Nag-aw, ano sa mong status sa first class municipality, second class municipality, etc. etc. Sang 2012 pa siya na-reclassify as first class municipality, no? Kung isa ka banwa like Nag-aw, first class municipality, ano ang kinalain sa first class municipality compare sa second, third, fourth municipality, Vice? Ang sa wala na kanchindi. Kung siya doon siya, dako gawa ang income sang Nag-aw kumpara mo sa iban, no? Kag ti translated sa sweldo sa mga empleyado, ano na, kung ang national government agencies 100% ang ilaya sweldo, ang empleyado sa banwa sa Mega, 90% sang salary sa national government agencies ang sweldo sa mga empleyado. Kag may mga may mga hindi lang ako sigurado no kung ano pang ibang mga diferensya dira sa kung first class municipality ka pero ang ginabasihan din sa dira ang annual income sang banwa kung siya ron mas nakasunod siya sa mas taas gawang level. Ang Nag-aw Iloilo luwas ka ginatawag ining the home of famous Nag-aw Church, the home of famous Hablon products, the home of the famous University of the Philippines Visayas Campus. Ano pagidbi ang pwede ipadayaw sa Nag-aw Iloilo? Luwas ang mga mataom nyo nga mga kababaihan, dira. Dali lang, Francis, na basi masunggod ang hambal mo home of UP Visayas. Home mo kami sa ASAP University. Okay, oo. So, pinasahi na guro nga Duwa ka isa ka man nga host sa duha ka state universities. Amo na nga ang day population sa Nag-aw dako. No? Magambal ka day population kung may klase bla, damo gid ang tawo sa banwa sa Nag-aw tungod duha ka universities. Tagti ang amo nga banwa luwas sa mambal mga
ang Make-Out Church, no, for the longest time, we've been known as a banwas, kundi makita ang Make-Out Church. Pero subong tungod sa mga road openings, no, may mga tourism roads kita nga open ni Mayor Richard Garin. Nabatian niyo naman ang Buklod o kung ang Little Batanes. Malabot na sa una ginabangutan lang na sa baka kag karbaw. Pero tungod yung labot sa karsada, ay sus, ang isa sobra sa kalibo ka tawo makadto sa isa lang kadlaw, no? Tapos nalabot naman sa kalsada subong ang Sitio Anoy, Barangay Cabalaunan. Dira makita ang rice terraces sa Meg-Aw. Makadto ka to, doon nakakadto ka lang sa Ifugao. Kayong kanami gali sang rice terraces sa banwa sa Meg-Aw. Tina sa hunaya, mga trekkers lang, mga hikers lang ang makakadto dira. No? Kaya ti malakat kasi isa, 2 ka oras siguro. Bago mo malabot ang rice terraces. Subong no, kung na sa mga tao, no? Kung nagkadto ka mo kinanamian ka mo sa Little Batanes sa Meg-Aw, kadto ka mo sa Sitio Anoy, no? Maagi ka mo dira sa Pudpod, Alimudya, saka ka mo to, Sitio Anoy. Makita ninyo dito ang rice terraces sa Meg-Aw nga very wide, no? Mga pila na yan ka karya. Tapos, maugdaog ka lang gamay, makita mo naman dira ang bato labog. Laba nga stone formation. So, kung tanawon mo, tungod kay may mga road openings sa ginhimo ang Banwata, pagi sa kay Mayor Richard Garin, na-discover balay ng mga sa una mga para na sa mga hikers, no? So, makita mo, damo gali ang mga natural beauty dira sa Meg-Aw. Luwas sa mga kababayanan, ha? Kaya damo gimana yung gwapa sa banwa sa Meg-Aw. Tagaanda na acknowledgement atong mga viewers, no? Francisco Sok Abonado is watching us. Leo Lasaga, Tens Lagruno, Willie Legaspi, Hello, Tans. Kay Himinia, General Rinaldo Rapal, O ano na, Board of Directors sa Manila Bulletin Today newspaper, si General Rinaldo Rafal. good morning sa mga taga Manila Bulletin. Manila Bulletin, no? Yes. Bernaldita Taasan. Nag-aw niya. Hello, Nanay King. Marilo Montimula. Arthur Guarnes. Jessalyn Opida. Shoutout na. Libre Castaneda. Molly Aurelio. Ronald Armada. Juanita Ciballos. Erma Doradorchua. Ronnie Baterna. Ramon Mendoza. Tommy Gomban and Vidma QD of Canada. Mayroon po yun nasulunod karoon na ng iban. Ang pa, mga Rasmo is also watching. Hello man kay Vice Mayor Macario Napulanda sa Miagao, Iloilo. Ano yung agalan dok ka? Sa subong nakita nato ng kagamobles pamolitika sa nasyonal. Ano man ba mas advice sa inatawag nato nga fake news? Kag mga trolls nga nagahimo blas ang mga pagpagamo bla ang ginaligwat ang gusto nga balita do ginaritoke nila para kinagamo ato nga mga readers. Isa ka seryoso nga problema natin na dapat kita maghalonggib, no? Kaya ang bagali nila kung may pandemic, may infodemic man, no? Damo ang mga fake news subong. Nablagamay lang nga rito kesang video kon audio, mga pagwa na may ginhangbal ang isa ka tawo nga wala yung ginhangbal. So dapat amo na gani pirmi mag-fact check kita pirmi. Kaya parehas na, no? Nagbisita ang isa ka grupo to sa balay ni General Flores. Ginpambalang-balang to, pakudak sila to, kag ipost sa Facebook, na magambal nga nagsuporta na dayon si General Flores kasi Mayor Juliet Flores sila, no? Pero eventually gali, kung tanawon mo, ay gali, no? Kaya ang si Mayor Juliet kag si Mayor Erlinda Britannico, ay pertigali ang ila kasubo kay ginpaobrahan sa kasilyas ang tubang balay nila. Di subong
tungod yun paatupan na ang basketball court in the process Casillas. Amo na sa bunga dako ginang pasalamat ni Mayor Erlinda Britannico, Mayor Juliet Flores, kay ni General Flores, kay Mayor Richard Garin. Tungod gin paguba ni Mayor Richard Garin ang Casillas sa tubang nila. Amo na ang isa ka ehemplo sa isang kinahanglan i-fact check mo gid kay nagpa-picture lang mambal na dayon nagsuporta sa ila. Wala na kung patuloy mo ang Casillas tubangan balay mo. Tutungtuhan mo may dapat magkuha na alert ng NBI no sa Iloilo. Kaya mo ganang imbitaron ni Francis next week kung pwede ang ato niya direktor sa NBI sa region para maambalanta niya ang mga ubra ni mga false news no. Kaya sa nagwa nga balita dito sa Facebook mismo niya may mga media practitioners na ginpadala sa China. Gingastuhan sang China para magtuon dito sa mga tawag nato ni mga TikTok. Basta mga platform lang makahimo sila sang sala nga basta makapalain sa aton Alam mo sa may ara na sa buong artificial intelligence, no? Ano nagdelikado dira. Kita mo sa may imuan nila nga ang duwa ka kandidato gabaksing. No. O kung hindi ka basketball, inablang hindi ka man ka-insindi nga aging imuan nila sa amuna nga video. No? Gusto lang guro nila nga mag-entertain sa mga bumuluto. Pero inagyan pakita lang sa possibility tungod sa artificial information. Pero po, baka palain. No? Kaya bala mo kada vloggers, hanggang may go-brabla Facebook account, mo sa mga istorya, patawag sa mga vloggers, may mga sumulunod din na. Di ka rin mga sumulunod, kung magpati, dako na nga bagay nga makapagamo sa utok nila. No? Ang makita to, pariyo na din pang dakop dito. Kaya ang sinulog yung programa, yung kuha nila ang video, kay butang rally kuno ni Presidente Duterte, prayer rally sa Manila. Di kundi madamo lang nag-report sila opisina, kaya siya traffic to kayo. Ginako pa tong dua, si Leo Cardio kag si Salik, taga Cebu. Amo man ini, ang natabo sa kay Jeffrey Siles, tadibla sa Tagaililo man Sila di Badoy, Lorin Badoy, kag si Sasot. Nga ang balon mo ang mga red tagging itudlo mo. Kabudlay bala nga ini nga mga bagay, pwede matabo sa lokal mo. Gulpe lang bikro ni Muan mo nila nga, kamo iyaw po dilian ni Mac na pulan, yung bandon po si Mayor Garin. Di kundi, sala na ya, yung pagamo ang pamulitika sa Miagaw. Dapat ato ni NBI ni, ano sa imo kung akong balon tagibiyabi, kinanglan alerto ng NBI tabais, ano sa imo? Kinahanglan man alerto, hindi lang ang NBI, no? Kundi may ara dira nga opisina sa PNP, ang anti-cybercrime office ng PNP. Kaya bala mo, sir, sang active pa ako sa pagpanabang, may ara dira sa una nga, pag gusto lang sila pamuyayaw sa Facebook, no? Pinasampulan sila yan, failan sila sa cyber libel, sus, gahibi man kag mangita sa inyong piyansa. Amo na balang tani, careful magkita, let us all be responsible, no, sa paghimo sang comment tabi sa mga Facebook, kung sa ano pa nga nagkalain-lain pa nga mga social media accounts nato, no, kahit may mga konsekwensya man ina, no, tika subong di ba lang kumilik antes mag-umpisa ang kampanya, nagpagwa sila nga dapat ipa-register ang mga Facebook accounts sa mga kandidato. Kahit subong uso naman ng trolls. Tingala ka lang kung may ang kontra mo bilang kandidato, may ano wala, may gusto nga i-bash ka sa social media. Tingala ka lang na damo ang ano mo, ang mga accounts na nag-bash sa imo. Tapos kung tanawin mo ng mga accounts, waay ka sa common friend. Paano nga hindi mo ma-explain, no? Tapos ang ilaya, waay sila sang personal information sa ilang kaugalingon. So, klaro nga mga trolls sila. No? Dahil na-alerto ato ng otoridad. Well, shout out to karoon ni Batan na Japet Grace. Totoo di batar na. May aga totoo ni Pator na and family. Japet Grace Gasapo Mulita is watching.
tutang nagaw ng konsyal man eh. Hello lang kay SB Japet mulit ta. Ruben Panis Jr., good morning Sir Peter, Sir Francis Teranyag, kasi mo guest. Jeff De La Cruz is also watching. Mustada ang kapuan sa mulo. Siguro dami na tao sa mulo, no? Mga kopi, ko ni, mga pinate muna sa mulo plaza. Francis, your next question. Okay, Vice, no? Ang team Miagaw Palanggata progreso padayunon ta sa pagpamuno ni Mayor Richard Garin, Vice Mayor to be Nochete. Ang inyo bala ginasuportaran nga Vice Governor nabaluaton Buboy Tupas kamo kag ano ang inyo party list kag sino nga mga senador may napili na inyo grupo? Una sa tanan, gusto tayo correct ha. Ang team naman, team responsabling gobyerno. Ang amang battle cry, Miagaw Palanggata, progreso padayunon pa. Okay, Ang aton nga gina-endorsar nga kandidato sa pagka-vice governor, ano si Congressman Buboy Tupas, no? Hindi na natin pagtawagon siya nga kung para nga maanad na lang kita, Vice Governor Buboy Tupas. Kaya aton gina-endorsar man nga party list, ang tingog party list, no? Number 47 siya sa balota. Ang tingog party list na iyan ni Speaker Romualdez. Subong may duha sila ka representatives. Pero tungod kay nagdako na gid nga partido, sa recent survey, makahimo na sila, makalabot sila sa third representative, third nominee malabot nila. So, dako ini nga party list eh. Managami lang ba nila kung mapahimo ikaw sa imo sa party list, mangayo ka pa to sa ibang mga opisyal sa House of Representatives. Pero kung magsuporta ka sa tingog party list, so direkta ka na kay speaker, mangayo. Vice, ala ka sa mga garin, no? Siyempre, as far as Garin is concerned, si Vice Governor Tingting Garin, si Congresswoman Janet Garin, si other Secretary sa Department of Energy, Sharon Garin, kag Mayor Richard Garin, Mayor Jennifer Garin. Ang mga Garin bala, tungain sa party list. Nabaluan nato nga si Mayor Richard Garin kag si Congresswoman Janet Garin alaya sa tingog party list. Kag ang duwaya kautod si Vice Governor Tingting Garin kag si Other Secretary Sharon Garin alaya sa angkas. Gusto ina, Vice? Do ano man ang akong naobserbaran, no? Although hindi kita naka-comment sa partisa na sa ilang kapamilya. Pero di mo man ang nakita ko, no? Lain man ang gina-endorsar ni Vice Gov Tingting kag ni Congressman Lex, no? Lain man ang ilan ni Mayor Richard kag ni Kong Janet. Okay. Pero sa Vice Governor, ululupod sila kay Buboy Tupas. Ululupod sila, sigurado gina. Kay Vice Mayor na City, ululupod sila. Sigurado mo nila. Ano ba, imbitahan natin si Buboy Tupas, no? Makaambal man sa aton. Diri kay daw ka na. Permita sa ginambal, diri po lahat makita yung personalidad niya nakapungko. Diri po sa atong programa. Mahimuan mo na pagi, Francis? Di daw sa ako gila atong Vice Governor Buboy Tupas, pero tistingan ta. Kaya daw kada tawag naton sa iya, ala siya sa mga kabalanggayan sa kaputok-putokan sa bukid. Gakadto ginato sa yung pisa ni atong Vice Governor na sa bukid ba kay di siyempre daw nakatilaw Philippine Army Peter. Okay naman ko ito kay Vice Luchete, no? Pila na ka barangay ang nalibot mo na Vice para mabala. Ang tabi kung nakapag... Hindi ang pamangkot ng pila na kabarangay o nalibot, Kapila ito nalibuton ang banwa sa Miagaw. Nalibot na natin ang 119 kabarangays. Ang mga ganyan istorya ko sa inyo ba itong sitio Anoy, barangay Kabalawnan, kaya namistat ito sa sitio Anilawan. Ang Anilawan na Sir Peter, sa piyak si Balong na. Pinakamalayo ang barangay. Isa na sa pinakamalayo ng barangay. Ang muna nga nakalabot na ito sa Anoy, mga dalihi na sa una kabudlay sa kaon. So, daw subong 15 minuto, siguro labot ka na dito kaya ito manami ng kalsada. Sa isa ko naman tingala ka ba?
Nga, damas namin pa di kalsada sa mga binukid. Okay naman na may sementado no. Simentado na kung si Mayor Richard Garino po obra, standard ng pagsiminto, wala nga pwede ka sugalaway ang salakyan. Tuway ginayaw. So sa mga pinakamalayong barangay sana itong ginambal mo no. Hindi, ang sityo lang ina sa Kabalaunan. Sityo. Tapos inuray sila sa sityo Anilawan, sityo naman sa barangay Unop. Amo na ang mga layo, naging mga barangay. Pero based sa experience ko, pinakabudlay labaton, ang barangay Kaduldulan, sus. Ang Kaduldulan niya, sa una na, tunga sa adlaw ang lakat mo para malabot mo. Pero subong, tunga, isang una manaog ka sa barangay Tig-Amaga, lakton mo na ang Kaduldulan, mga 2-3 ka oras lakat mo. Isang sinilang, nag-schedule kami, kami sa Kaduldulan. Nagkadto ang barangay kapitan nila, nagpasalig sa amon. Nambal niya, hindi ka mo magkabalaka, kay may road opening si Mayor Richard Garin, halin sa barangay Tig-Amaga, hasta sa Kabalaunan, barangay Kabalaunan. 30 minutos na lang lakat, ato ka na sa Kaduldulan. Di ko dako man kalag namon Sir Peter, kadto kami to, abot kami sa Kabalaunan, tuwag yun man, nakalabot na ang kalsada sa buong sa Kabalaunan. In fact, may kalsada naman sa pagkadto sa Kaduldulan, galing doga, tiphag pa. Ginakat naman, ay, ang taga-Kaduldulan gali Sir Peter, kung maglakat na rin sa Kabalaunan, 30 minutos na labot na nila Kaduldulan. Pero kami ay Jema Nulada, kami ni Japet Munita, naglakat. So, sobra kayo isa ka oras lakat naman. Buha ka bukid, bali. May kalsada naman, pero buha ka burubang lead balang lakton mo. Sus. Abi ko muna to tsansa maniwang ko sa kampanya mo. Dati grabe hiking naman. Himo lang ini nga gikarsadaan ang ipangmitlang mga mountainous barangay. Sing kimpol ng ini ni Mayor Richard Garin. Sa una, wala ka mayor nagagi daw, wala maging masiminto ni Vice. Hindi man nasiminto. May road opening lang. No? Ang ano lang ang gravel road lang. Pero may kalsada na. Kung mga kayo to, pwede nakabiyahe po ang salakyan. Mga sityo nila wala maambal ka lang imposible naman kasadahan, pero tungod kay Mayor Richard Garin, nakasadahan. Wala mo kung pinapliti alin sa Banwa pagto sa Anilawan, 150 pesos kada ulo. Anong means of transportation to jeep? Yung biyahe, ng inoras o? Makaisa, di man guro ka oras kay labot ka sa Alimudyas, saka ka sa sityo Tigmahan, sityo Anoy. Grabe ka tindugon ang mga kalsada dira. Pero matingala ka lang kung mga ordinaryo nga pick-up, ordinaryo nga mga SUV, yawan ka taklas. Pero kung passenger jeepney, basta buta lang sa na, saka niya. Kaya galing basta bugat sa Peter. Mga dulot ang niya karito na. So makasaka sumayo. Balik na blani sa Kaduldulan to, pagadto na mo to, kundi sa oras lakat namon. Hambal ko muna ni pagniwang ko sa kampanya. So pag-abot na mo to, nag-ihaw wala sila anong ka Bisaya ng manok. Paborito na ninong Peter. Ay, sus, grabe ka nanay naman to. Yung gutong gud mo. Si Jema Nulada kay si Japet Munita, ganun tao pa. Sus, grabe kaon nila. Nambal ko, paano kami sila magniwang kay laban pa kaon sa salakat. Pero manamit naman, rimis o manok sa Kaduldulan. O magbalik ka duwat para bukat mo sa lakanop, doon mo kami din ulo para makasaka mo to Mercedes-Benz. Sakto na kayo pagkanto naman to sa Anilawan, 3 na kami, pud ko si Cesar Florese, kag si Aaron Noble, gadayos ang rida sa pick-up. Pero ginkagahan pag naman sa bato nga dako, pero hindi gid ka bato, gadayos gyapon. Pero halin sa Anilawan, puno-puno na sakyan, kaya ang namista mo, no? Kaya bugat na gano'n na, kaya busog. Ay, tawhay na pagbalik naman, basta pick up gani, ang yung gimana, karakteristik sa pick up, kung puno ang likod niya, tawhay na siya magsaka sa mga truklad dun. Labay ako gali no Vice no, kapadulong election, bisan wala pa election, kamusta ang peace and order sa Banwa sa Mega? Labay lagi sa mga mountainous barangay nga sa una,
dumasabad-sabad din sa atong mga abiyan sa bukid. Pero subong kamusta na ini Vice? Sabi na to, na, no? In fact, may declaration na gani yung arming insurgency-free ang banwa sa Megao. Of course, hindi na sila permanente, no? Every now and then, may makasunod na siguro, pero wala na sa reported incidents of harassment o kung mga armed conflict. Wala na sang, halin pa sa last year siguro nga, wala na sang gamo sa Megao, no? Ilabi na kung maghambal kita parte sa insurgency. Tawhay na gid man. Amo na siguro, Francis, sekreto, kung makasadahan gani ang isa ka barangay, no? Mas hapos mag-deliver sa government services kung may kalsada na. Amo na nga, so far, tawhay na eh. Why not? Kung nagigad 2019, no? Sus, may ano pa na kami, may sulat pa na kami nga, hindi ka kakampanya kung wala ka sang bayad. May permit to campaign fee. Budlay na. Di subuhay na. Kaya tungod, siguro, dako yung mga bagay nga may kalsada ng mga kabaranggayan, tapos ginasunod man sa operation ng Philippine Army. No? Kag in terms sa mga peace and order, mga away-away bala. Ang example ko lang dira sa inyo sa una, sa barangay Pudpud, budlay pala sa kaon sa una, sus, may mga insidente dira, nagsanay sila sa binangon, nagtiruhanay, pero subong kay hapos na nasudlon sa polis, kag mga tao, abi kung may kalsada na, mas gina-prefer nila mag-ubra sa uma nila, sa mag-inom tuba. So, mas, subong, mabalta na nga, kung ma-develop gani ang isa ka barangay, ang peace and order niya nagasunod man, no? O kundi ko kabalo ba si peace and development, pero they go hand in hand. Ang ginimo nung Peter ni Richard Garin, he brings government closer to the people and people closer to the government. Ang naginimo sa mga Osminya kung nagsikat ang Cebu. Ang ilaw bra, pamakalduta sa layo. Wala na karsada mo. Dito sa layo, ang ginagamit nila, ang ila mismo, may tao sa guwao, palihog ko bitchek. Ang ila mismo, pidap, o kung tawag sila, amo ginagasto sa karsada pagkato sa ila duta. So, inimagyan ng mga barangay, masudla nila, nag-develop because of that road siya construct. So, amo na nakita talaga sa ila, sama na. Kung si Mayor Richard Garin pa sila magambal, roads are the lifeblood to development, to progress. Kalaing man na yung lifestyle sa mga tao kung may kalsada na ang barangay. Tani ko makambal man di si Mayor Richard Blanc, ano ko pirmi lang masako. Imbitahon ta. Oo, bisa na. Vice, buligan mo kami imbitar. Kung hindi sa kaabot, ako lang anay, you settle with me lang anay, ha? Okay. Sana mo ako lang anay ang makarepresentar kay Mayor Richard Garin. Yes, kung ano mga programa ay parang bala na. Tungkol kay Mayor nga, executive function mo daya pag-implementar sang tanan nga program sang imo banwa. Ang kanyang itsinyo, legislative, pag-correction sa mga amendment sa mga ordinansa, kung mag-ordinansa nga, hindi na kami kinanglan mag-brapa kayo. Damo pa gano'n gano'n hindi nyo ma-apply. Huwag nyo ginagamit. Sakto na, may mga, muna ganyan bangko nga sa isa frustration at sa isa kakonsihal, no? Nga mga ordinansa mga balay kag hindi ma-implementar, no? So, kung kita matagan tsansa, i-emphasize na ng oversight function sang gunian. Kaya may ara man na mo, no? Luwas na pag-pasar sang ordinansa, kinailan may authority ka man nga mag-sit-uit yung imo ordinansa, gina-implementar. Kung kinailan punduhan, napunduhan. Oh. Ano ka na ba ang batantes bang sa mga kaunan? Mga sa 41 o 42,000. Nagtaasid bang siya? Daw linear registro, daw may na pa? Amo lagi man na ang siguro sa una bla Sir Peter. Kaya ang mga kabaranggayan ta mabudlay sudlon. So chances kung makakita sila ubra sa sagwa, they prefer nga mag-migrate, no? Amo na nga sa una Megao kag uton mo amo na sila kadako butante. Subong nagdako lagi ng uton mga 52,000, mga 10,000 na ang bansi sang uton. Kag ang tigbawang gani nakaka-catch up na sa Megao. Yes, mga Mga 500 na lang mansisang Megao in terms ng voting population. Tungod lang sa syudad, lapit sila eh. Kaya improve ako, kayang pag-improve sa syudad sa Iloilo sa dalam sa pagdumala ni Mayor Triñas, no? Sa aton ng mga local officials.
So, Abe Francis, may siya kwenta na kayo, we are running out of time. Doon nila pamangkot. Ato bang ginatamiyo sa mayong aga, si Mayor Pilomino Ganson, dira sa Balasan, Iloilo. Good morning gida kay Mayor Pilomino Ganson sa Gyapon, sa Balasan, Iloilo. Ang pamangkot naton kay Vice Mayor Nochete, dugay ka sa DSWD, kaya ba nang ginatubang mo to bo, basta DSWD gani problema? Disaster, basic services. Ang obra mo bala sa DSWD, madala mo inisi mo pagbalik bilang Vice Mayor na sa Megao, Iloilo, ang imo mga experience sa DSWD, Vice. Salamat gid mo, manami gid na ang pamangkot. Manami duha ako katuig ng regional director sa DSWD. Kag nandal ko siguro nga daw tuwa sa kabuhi ko, no? Ang nag-mature gid ako sa maayo as a person, as a public servant sa DSWD. Nanging responsable ka sa Peter kay Macon mo, no? 2,400 employees ang Field Office 6. So, kinahanglan mo i-manage ng 2,400. Damo ang mga programa ang gina-implementar sa DSWD, no? Pinakadako gidira ang programa Pantawid Pamilya Pilipino Program, 4Ps. Halos 50% sa empleyado sa DSWD, halos 50% sa budget sa DSWD dira nagkatupa. So, kinahanglan tutukan mo na. Kag kapag pagapati man ako yan, nga dako ining impact sa programa natin sa 4Ps. Kay poverty alleviation program ini, ginatuluan mo sila, hindi lang sila nga kwarta na yung incentive na pero actually gina-change mo ang value sa mga beneficiaries. Kinahanglan natagan nila sa importansya ang edukasyon kag nutrition, no? Health and nutrition sa mga kabataan. May balita nga daw dulaon ang 400. Graduate na ni ko na ang 4Ps eh. So dito sa national, subdo mo 400,000 bala? Ang kwaon sila sa lista kay tapos na daw ka survive na sa ang matabo sila. May target kitang pag-graduate no? Mag-graduate na sila para mabusla naman. Dito damo kabay ang waitlisted sa 4Ps. So kinahanglan may mag-graduate. Amo na gani hambal ko sa una kung wala sing mag-graduate, untaton ta na lang ning programa. Kay kung sa Euron kung wala sing mag-graduate, wala si epekto ang programa, no? Pero kung may nag-graduate, butsing ganun, epektibo ang programa. Kina-alleviate mo ang status ng mga beneficiaries. Graduate na sila ya. Kung sa Euron, self-sufficient na sila. Pwede na sila. Tay-tay pantawid. Kung siya nun, nataytayan mo na sila sa kapigaduran. Nagmaayo na sila. So, dapat isla na sila sa mga nag-waitlisted sa mga pigado naman. Amo na si Francisco Roro, ito nga mga pangitao ng opsina mo. Kaganong Peter, ato madumduman, si Atty. Nochete, amo ning unang nagkadto sa Kanaon, sa unang eruption sa Mount Kanaon. Ang subong nag-erap pa. Nakita natin ni siya sa mga kabaranggayan to sang La Carlota, sang La Castellana, Kanaon City. Pero mo lang mabatsagan ng iyang si Children. May kami kakadto sa Kanaon City kay iyang sa Oriental. Hindi na. FO7 na ina, no? Kala mo si Francis Vice, kung si San Pedro sa langit, manok mo. Kung magdaog wala manok San Pedro to, i-great pa na. Pero muna, no, isa kadako man programa sa DSWD, ang disaster relief. No, ti isang konsimpo ba daw natabuan ni guro nga duha pa ka bulan ako gapungko nga regional director nagabot ang Bagyo Paeng. Duman mo nautod taytay sa Uyungan Nagaw. Nautod man taytay ti Sarawaan. Sunod-sunod yun. Nahimo nga isla ang Southern Tiki. Dan challenge dito paano kami ka-transport sa relief goods padto sa Southern Antique. Sus pasalamat la kami sa Philippine Army kag sa mga mapisan kag mabinuligon ng mga pumuluyo sa Damilisan kag Uyungan. Okay, no? Gina sa saylo-saylo na namon ang food packs para masaylo to sa piyak kag matransport sa Southern Antique. Kay kung wala, gapanik baying na dito kabay. Gapanik baying na ang may kwarta. Ang waya kwarta sa Peter, panic lang. Way buying. So, kinahanglan, tagan din sila sang food packs. So, kung wala kita sa panahon, makakabot lang si Conborges mula pa. Ang ato ang ikaduwa nga bisita, ang madalagang gobernador sa Antique, si Mr. Vic
Fidelisio sa Viga Shipping Company. Alisa, alam sa sabihan ng Peter. Coming. Okay. So, nabatian na nato ng ato nga bisita sa Bungangaga. Ang ginabiyabi nato ng padalagan si Mayor sa Balwas Miagaw, no? Former Regional Director sa DSWD, Region 6, si Atty. Carmelo Nochete. So, panayuan ta sa iyang parting words sa ato mga reviewers, kag siya mas malunod, so smiyara pag-anisa pag-irong, asilang hindi ta na, late na ta siguro. Iwagon ta lang galing. Siya nakabalo siya, Atty. Nochete, magbugnusin yung magsulukatay ka mo da. Una sa tanan, gusto ko gid magpasalamat kay Sir Peter, kay Miguta Francis, no? Salamat gid nga ginatagan niyo man ako sa tsansa nga makaistorya sa inyo, kung makaistorya sa inyo tagpalamati. Kag sa mga kasimanwa ko sa Banwasang Miagaw, ang ako nang mabilin sa inyo nga kami nga mga kandidato nagapadalagan, nagapangayo sa inyo boto, no? Pero ang pinaka-decide sa outcome sa Banwata, ang mga butante ta. Kabay pa nga paminsaron tagid ang kaaraydan sang Banwata. Hindi lang ang atong personal nga biases, paminsaron ta lang ang kaaraydan sang Banwata, piliun ta ang mga kandidato nga makapadasig sa pag-uswag kapag progreso sang Banwata. No? Hindi lang nga silingit butuhon mo tungod parinti mo, butuhon mo tungod classmate mo. Paminsaron ta pirmi ang mga pigado natin ng mga kasimanwa, sino ang makabulig sa Banwata para makabulig sa mga pigado natin ng mga kasimanwa. No? Kay ang eleksyon pamaagi dya para magpili kita ka mga leader. Isang kaadlaw lang dya kada 3 ka tuig. Kabay pa hindi natin pag-usikan ang tsansa na magpili sa maayong mga leader natin sa banwa natin. So, paminsaron tagit pirmi, kaaraydan sa banwa natin. Mahigid nga aga kaninyo nga tanan. Okay, salamat sa aton na bisita. Is reminding us, if you vote for the clown, you have a circus government. Thank you. Francis? Well, sa taga Miagaw, no, inyo gisuportaron ang team responsabling gobyerno Miagaw, palanggaunta, progreso padayunon ta si dalong ni Richard Garin, kag ang iya Vice Mayor si Atty. Carmelo Nochete, kag ang ila Vice Governor si Buboy Tupas, kag siyempre ang ila kongresuman si Doc Nanay Janet Garin. Okay. Thank you. Thank you, Gid. Thank you. Don't worry. We will have the second portion of our program. We have a guest from Antique.